Kabanata 2. Nang makaraan nga ang 14 na taon, ay umahon ako muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe. At isinama ko rin naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa gitna ng mga hintil. Datapwat, sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim. Baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo na walang kabuluhan. Datapwat, maging si Tito man na kasama ko, bagamat Grego, ay hindi napilit na patuli. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan, na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuod na supilin kami, kahit isang oras, upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapwat, ang mga wari may dangal ng kaunti, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ninuman. Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman, kundi bagkos nang makita nila na sa akin ay pinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hintil. At nang makita nila ang biyaya sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan. Sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha, na ang mga bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawain. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilan mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil, ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli, at ang mga ibang Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Anupat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanyang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw, na Hudyo, ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ngunit kung, samantalang ating pinagsisikapan na tayo ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay mga sumpungang mga makasalanan, si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung aking muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y swail, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay. Sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran,
kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan.